Tayo pong lahat, tayo mo tayo manalangin. Ama naming Diyos, na puspos ng kabanalan, puspos ng pag-ibig at kailanman hindi nagkulang at nagpabaya sa amin. Kami po'y muling nagpapasalamat sa iyo sa muling pagkakataon na kami po ay makikinig at mag-aaral ng iyong salita. Payagan mo po, Panginoon, na mabuksan ang aming puso. Malaya kang makapagsalita sa amin. Baguhin mo mga bagay na kailangan naming baguhin. Tulungan mo po kaming mapalaya sa mga bagay na dapat kaming mapalaya. We allow the power of the Holy Spirit and through the power of the Word of God na kumilos sa bawat isa sa amin. At umaasa po kami, Panginoon, na matatapos ang gawain ito na may dakilang bagay kang idinagdag sa bawat isa sa amin. Kami ay yung ni-revive, kami ay yung ni-restore, kami ay yung pinalaya, kami ay yung pinagaling, at walang ibang mapapurihan, walang ibang maitaas, wala kaming ibang pinaglilingkuran at sinasamba, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Bago tayo umupo, sabi mo sa kanan kaliwa mo hanggang 5 tao, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa Kanya, may gagawin sa iyo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Just release the blessing of God. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Last Sunday po, ay nasimulan po natin ang new series about avoid this. Sabay-sabay nga natin sabihin, avoid this. Ito po ay larawan kung saan ay isang pit o isang hole na pwede tayong mahulog na siyang magiging dahilan ng maaaring sakit, ng maaaring kabiguan, pagkawasak, na maaaring hindi na tayo umahon at bumangon pa. So, last Sunday, napag-usapan po natin na lahat po tayo, nakikinig na po ba kayo? Lahat nga na nakikinig, magsabi ng praise the Lord. Amen. Alam niyo po, pag-usapan natin ngayon ay very, pag hindi bihirang pinag-uusapan sa church. Pero I believe, kailangan natin itong marinig. Last Sunday, sabi rin natin that everybody wants to be in the top of the world. Everybody po, maraming tao nangangarap na sila ay umangat, gumanda ang buhay, umasenso. Tama ba? Sino rito nangangarap na umasenso? Umangat sa buhay. At ang isang dahilan, bakit hindi ho tayo aangat sa buhay, yung tinatawag po natin na Sunday nung malamang-lamang. Sabay-sabay nga natin sabihin, malamang-lamang. Most probably, yun yung ibig sabihin ng malamang-lamang na yan. Most probably, kung meron po tayo nito, hindi po tayo aangat, hindi tayo magagamit ng Diyos, hindi po tayo magtatagumpay. Amen? Pag sinabing malamang-lamang, ito po yung salitang, kapag sinabi mong, pupunta ako ng Divisoria, bibili ako ng isang damit, malamang-lamang, pag uwi mo, hindi isang damit ang binili mo. Naintindihan niyo yun? Di ba? Malamang-lamang, kapag ikaw ay puro cellphone, puro ML, malamang-lamang, hindi ka makapagtapos ng pag-aaral kapag babad na babad ka, kakalaro. Naintindihan niyo yan? So malamang-lamang, kapag meron tayo nito, yung gusto nating mangyari, pangarap sa buhay, ay hindi po magaganap. Kaya, avoid this, yung last Sunday, pinag-usapan natin, this pride. Sabay-sabay nga natin sabihin, avoid this pride. Ngayon naman, ang pag-usapan natin ngayon, sabi ko, it's a very sensitive topic. But everybody, I believe, maging sa lugar na ito, nangangarap tayo ng maganda at maayos na relasyon sa ating pamilya, sa ating asawa, tama ba? Sa ating mga kapatiran. Pakipindot, gusto natin ng maayos na relasyon. Sino rito nangangarap ng maayos na relasyon? Taas ang kamay. Maring ito ay sa future husband mo, future wife. Sino rito naghahanap na ng mapapangasawa? Taas ang kamay. Alam niyo, ang totoo, tingin kayo lahat sa akin, ha? Hindi ka dapat naghahanap ng boyfriend o girlfriend.
Ang hinahanap mo'y mapapangasawa na. Kaya kung wala ka pa sa edad ng paghahanap ng asawa, huwag ka munang makipagrelasyon. Sapagkat malamang-lamang, okay? Kapag pumasok ka sa relasyong hindi pa dapat, mahuhulog ka sa pit, doon sa balon o pagkabigo. Okay? Everybody wants to have a successful relationship. Tama ba? Taas ang kamay. Pero, kung meron po tayo ng bagay nito, the most easy way to ruin your relationship, para nakalaan, the most easy way to ruin your life is pride. Ngayon naman, the most easy way to ruin your relationship, alam niyo po kung ano? Is lust. Sabay-sabay sabihin, lust. We're going to talk about avoid this lust. Sabi ko nga po, sensitive ang usaping ito, bihirang pinag-uusapan, pero saan natin ito maririnig? Sino magtuturo sa atin ito? Eskwelahan? Sino magtuturo sa inyo nito? Barkada ninyo? Sino magtuturo sa inyo? Kung hindi ang church na ayon sa salita ng Panginoon. Amen ba? Ulitin ko, it is a sensitive topic, but everybody, lahat po tayo ay nakakaranas ng tukso sa bagay na ito. So what is lust? Ano ba ang ibig sabihin pag sinabing lust? Lust is generally defined as a strong desire for something or someone and is often used specifically regarding sexual desires. Pag sinabing lust, ang ibig sabihin po nito ay yung pong malakas na pagnanasa na may kinalaman sa sexual desire. Hello? Meron ba ritong mga bata pa na parang mga 11, 12 years old na nandito ngayon? Kailangan nasa kids room po kayo. Wala kayo rito ngayon. Okay? Pero kung mga tulad ng baby naman, di pa niya maiintindi pag-uusapan natin. Pero kung mga baby pa po, 12 years old pa baba, dalhin natin sila sa kids room. Please, yung mga teachers, assist them. Because we're going to talk a very sensitive topic. But I believe, pati mga kabataan, tingin kayo na sa akin, hindi na po kayo, kumbaga, yung inosente. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na inosente sa bagay na ito. Okay? Pero, uulitin ko, listen to me, church. Ayan, dinadala na yung mga 12 years old pababa natin mga bata. Please, bring them sa ating kids room. Ayan, salamat po. Okay, balik ho kayo sa akin lahat. Hello, church. Binabati ko rin po lahat ng mga nanonood sa atin through online. Amen, bukas na po ang church. Level 1 na. Baka hanggang ngayon nanonood ka pa lang din. Punta-punta na sa church. Amen. Okay, dako po tayo ulit. Again, sa atin pong pinag-uusapan. So what is lust? Generally defined as a strong desire for something or someone and is often used specifically regarding sexual desires. Lust is focused on pleasing oneself. Ang lust po ay nakapokus sa kanyang sariling pagpiplease. Gusto niyang malugod ang kanyang sariling laman. Often without regard for destructive, harmful, and dangerous consequences. Ibig sabihin, kapag may lust po tayo, nakatingin ito sa ating sariling pagnanasang laman. Hello? Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ako. Huwag mo akong istorbohin. Ayan. So focus po tayo lahat dito ulit. Kapag may lust ho tayo, hindi ho natin tinitignan yung consequence na maaaring mag-distract, magbigay sa iyo ng harmful and dangerous consequences. Kasi nga, nakatingin ito sa sarili niyang pagnanasa. Okay? At sabi mo sa katabi mo, napakadelikado nito. Actually, ang Bible ay punong-puno ng mga babala, punong-puno ng mga katuruan tungkol sa bagay na ito. But in our society right now, I'm preaching now, church. In our society, ginawa na pong katanggap-tanggap
Hello? Ang usaping lust o kahalayan. Makikita at mapapanood mo sa telebisyon, dinidisplay sa mga tarpaulin na malalaki, mga billboard, na hindi natin nakikita ang delikadong dala nito sa ating mga buhay. So sabi mo sa katabi mo, avoid this. Kailangan ho natin itong iwasan. Amen ba? Now, lies and truth about lust. Kasinungalingan at katotohanan tungkol sa salitang kahalayan or lust. Lie, number 1. Lust is no big deal. Lahat naman kasi meron yan. Narinig nyo na yung lie na yan? Hindi naman big deal yan kasi lahat naman ng tao meron yan. But the truth is, it's a big deal in the sight of God. Sabi sa katabi mo, big deal kay Lord yan. Hindi natin minamaliit ang bagay na yan sapagkat marami na pong pamilya ang nasira dahil sa lust. Maraming buhay ang nasira dahil sa lust. Maraming tahanan ang nawasak because of lust. Maraming kinabukasan ng kabataan ang nasira because of lust. It's a big deal. Nagagalit tuloy ako eh. Hindi naman ako dapat magalit eh. Hindi, joke lang po. Pinapahayag lamang natin mga kapatid. Amen. Na kailangan makita natin na kasinungalingan yung sinasabing, okay lang yan. Lahat naman. Tama? Oo, lahat makasalanan. Lahat tayo nagkulang sa bagay na yan. Pero kaya tayong palayain ng Panginoon sa bagay na yan. Job chapter 31 verse 11. Ang pakikiapid ay karumal-dubal na kasalanan. Kasamaang nararapat sa hatol na kamatayan. Ganon kabigat, mga kapatid. Yung pakikiapid. Pag sinabing pakikiapid, hindi mo asawa. Hindi naman kayo kasal. Nakikiapid kayo sa isa't isa. Sabi ng Bible pala, mga kapatid, ito'y kasamaang nararapat sa hatol na kamatayan. It's a lie pag sinabi niyang hindi big deal yan. Okay lang yan. Talagang ganyan. Kabataan ka, mapusok ka. Diba, binibigyan tayo ng kaisipan ng kaaway. And I believe, marami sa atin, sa kasinungalingan na yung sinakyan natin, kaya tayo nahulog. May kausap po ba ako ngayon? I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, marami sa atin ang mabuksan sa katotohanan ng liwanag ng salita ng Diyos at hindi tayo madaya sa bagay na yan at maiwasan natin. We're going to avoid this trap, amen, ng lust. Pangalawa, lie number 2, ang magpantasa sa isip, wala namang epekto yan, sa isip lang. Narinig nyo na rin yan? Wala, iniisip ko lang naman, ano naman yun? Isip ko lang yan eh. Wala man akong ginagawa, hindi ko naman siya yung ginahawakan, pero sa isip ko nagpapantasa ako, wala epek yun. What's the truth? Romans chapter 8 verse, you want to hear this? Gusto nyo bang marinig ito? Tanong mo yung katabi mo, gusto mo bang marinig ito? Ulitin ko, sensitibong topic ito, but this is the truth. We have to avoid this. It's a trap of the enemy na gusto tayong sirain sa ating kinabukasan, sirain ng relasyon nyong mag-asawa, sirain ng relasyon mo sa iyo kinabukasan na dapat mapapangasawa mo. Tama ba? Kaya pag sinabi ng kaaway, isip lang yan, okay lang, isip-isip lang eh. Lahat naman tayo nakapag-iisip ng bagay na yan. Now, ano sabi ng Romans chapter 8 verse 6? To set the mind on the flesh is death. But to set the mind on the Spirit is life and peace. Ang nag-iisip ng mga bagay na makalaman ay magdudulot ng kamatayan. May resulta ang pag-iisip ng mga bagay na makalaman. At ano ang resulta? Sabihin sa katabi mo, kamatayan. Buti sana kung mamatay lang tayo sa laman eh. Namatay na tayo, di na tayo nagising, tapos na. Pero pinakakalungkot doon, yung kamatayang mapunta ang espiritu sa impyerno. Hello? Totoo lang. Ang mundo, tingay na sa akin ha,
ang mundo ay para bagang dinaya ng magic ng kaaway, ng spell ng kaaway, at ginawang okay lang ang usapin ng kahalayan sa buhay ng tao. At it's a lie. Hello? Pangatlo, number 3, lie. Katawan ko ito. Gagawin ko kung anong gusto ko. Narinig nyo na rin ba yan? Ako to wala naman ako ini-store iba, basta ako to. Kung ginagawa ko ito, tatlo boyfriend ko, 5 ang girlfriend ko, lahat sila sinisipingan ko. Walang problema, ako to Gusto rin naman nila Hindi ko naman sila nire-rape. Nandiyan kayo? Hello? Alam niyo po, habang sinasabi ko mga bagay nito, I pray mabuksan tayong lahat kasi lahat tayo may struggle sa bagay na ito. Sabi sa tabi, huwag mo nang i-deny. May struggle tayo dyan. Tama ba? Nag-struggle tayo sa bagay na yan. Yan ang mga bagay na minsan nagiging dahilan. Bakit yung puso natin napapalayo sa Diyos? Sino ito aminin may struggle sa bagay na yan? O yung iba parang wala kayong struggle. Wow, praise God sa buhay nyo. Grabe kayo. Sino may struggle sa bagay na yan? Na-struggle sa last. Napapatingin ka sa isang babae na nakapag-isip ka ng masama sa kanya. Hello? Ganon din ang babae sa lalaki. Nakita ka ng matangkad, maton, balahibuhin ng dibdib. May chip, may ha? Left, Yun na yun. Sabi, wow. Hello? At yung katwiran na, katawan ko naman to Wala naman, kung anong gusto ko gagawin ko. Anong truth? Etong truth. Kung ikay Kristiyano na, hindi na ikaw ang may-ari ng iyong katawan. Anong sabi ng malinaw? 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. Pakinggan niyo po ito. Huwag kayong makikiapid. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakaka-apekto sa kanyang katawan. May mga kasalanan, walang epek sa katawan mo. Kasinungalingan, walang epek sa sarili mo yan Sa ibang tao na pinagkasinungalingan mo, may epekto. May mga kasalanang walang epekto sa sarili mong katawan. Ngunit, ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pagmamayari ang inyong katawan. Sapagkat binilihan niya kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Hindi mo na katawan yan. Kung Kristiyano ka na at kumilala ka kay Kristo Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon, sarili mong tagapagligtas, binili ka niya ng banal na dugo niya. Hindi na ikaw ang may-ari ng iyong katawan. Kaya hindi mo pwedeng ang katawan mo'y gamitin mo kung anong gusto mo. Amen ba? Ulitin ko, lahat po tayo nadadaya sa society, sa iniisip na maraming mga tao, pinoproject ng media. Hello? Napapanood, nakikita natin sa multimedia na okay lang lahat ng yan. Pero hindi natin naunawaan. Sinasabi ng Biblia, may epekto yan sa inyong mga katawan. Sapagkat nakakasala kayo sa Diyos. Binili na kayo ng banal na dugo ng Panginoon, hindi na kayo ang may-ari. Dapat ang ating katawan magbigay ng parangal sa ating Diyos. Sumunod na lie. Hindi kaya ng kalooban ng tao ang last. Hindi natin kaya ng kalooban lang natin yan Anong truth? Huwag ang kalooban mong sundin mo, kundi ang kalooban ng Diyos. Kung titiwala ka lang sa sarili mong kalooban at lakas, di mo talaga kaya. So anong truth? Pag sinabing hindi ko kaya to sa sarili ko, tama. Kaya huwag kang magtiwala sa sarili mong lakas. Amen? Huwag ang kalooban mo ang sundin mo, kundi ang kalooban ng Diyos. 1 Thessalonica 4 verse 3 to 8. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal. Sabi mo ka sa katabi mo, kalooban ng Diyos na tayo magpakabanal. At lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan.
lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman, tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag niyong pagsamantalahan ng iyong kapwa at huwag siyang dadayain sa anumang paraan, sapagkat mahigpit na paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng sinabi namin na pinatotohanan sa inyo noon pa man, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan. Sabi sa katabi mo, tinawag tayo ng Diyos. Mamuhay sa kabanalan. Hindi sa kahalayan. Sabi doon, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan. Hindi sa? Sabi sa katabi mo, hindi sa kahalayan. Hindi tayo pinayagan ng Diyos. Hindi niya tayo inalaw. Hindi ang kalooban mo masunod. Ang kalooban niya, hindi kanya pinapayagan na mamuhay sa kahalayan. Kaya, ang sino mang ayaw sumunod sa katuruan ito, hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkakalob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. We have the Holy Spirit. Yun yung na-open natin. Yun ang nasasaktan kapag nadidisobey natin ng Diyos sa bagay na yan. Hello? Panonood ng pornography. Hello? Hindi naman pornography, pero TikTok na malalaswa. Halos hubot-hubad na. Kayo namang mga babae, para lang magkaroon kayo ng maraming likes. Hello? Halos gusto niyo ipakita ang lahat. Pero nawa sa mga Kristiyano, hindi dapat nag-ahari sa atin ang bagay na yan. Amen ba? Lay na sumunod. Na-try ko naman. Pero para namang wala ding effect na masama sa akin. Iba kasi, sinubukan. Parang wala naman Nagamit pa rin ako sa church. Okay lang, parang wala nakakaalam. Okay lang. Parang si Lord naman, punong-puno ng kahabagan. Nandiyan kayo? So what's the truth? Galatians chapter 6, verse 7 to 8. Huwag ninyong akalaing nadadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Hindi ako nagsasabi ito. Binabasa ko lang po yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapadaya ang Diyos. Akala mo, okay lang. Walang nakakita. Walang nakaalam. Hello? Parang walang effect. Parang life. Parang goes on. Tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Pero sabi ng Bible, hindi mapapadaya ang Diyos kung ano yung tinanim mo, anihin mo. Kawikaan chapter 6, verse 25 to 29. Sabi sa katabi mo, buhay ka pa ba? Sabi sa katabi mo, pabigat pa ng pabigat yan. Pero sa dulo nito, may pag-asa. Sapagkat ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng pag-asa. Binibigyan tayo ng pagkakataong lumaya, lumakas, mabago ng kanyang salita. Sapagkat bakit di kayo lahat sa akin gusto kang gamitin ng Panginoon? Gusto kang iangat ng Diyos. Gusto ng Diyos ng buhay mo maging maayos sa lahat ng area ng iyong buhay. Pero kung hindi mo marinig ang katotohanan ito, paano ka lalaya? Kaya sabi ng Bible, by hearing and hearing the word of truth, doon tayo lalaya. Amen ba? Pag nalaman natin katotohanan, yun yung oras ng ating kaligtasan. Kawikaan chapter 6, verse 25 to 29. Huwag mong nanaisin, ang ganda niyang taglay. Wow! Ganda eh. Last, nakakita ka. Pang Miss Universe. Ang tangkad. Ang haba ng legs. Hanggang dito ka lang eh. Ang kutis parang porselana. Parang perlas ng silanganan.
naman nakita sa kanya, aba, nagkaroon ka ng nagnasa ka sa ganda niya. Ni huwag paakit sa tingin niyang mapungay. Aba, yung mata ko, mga ganon. Go. Pagtingin sa'yo, hello. Verse 26, babaeng masamay maangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Babayaran mo lang siya? Ba, tinapay lang? Di ba marami dyan? Psst. Pang dinner lang. Di ba? Meron nga dyan, pang kape lang. O pero ilan sa atin, nawa, wala naman dito. Hallelujah. Ang pumato sa kape-kape na yan. Sabi rito, babaeng masamay maangkin sa halaga ng tinapay, ngunit, may bunga. Akala mo wala lang. Walang effect, may bunga. Kasamaan sa buo mong pamumuhay. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya hindi masusunog niyon? Kung ang tao'y tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Kapag naglagay ka ng apoy sa ano mo, sa damit mo, di ba masusunog yan? Pag humawak ka ng apoy, di ba mapapaso ka? Masusunog yun, yung bagay na yan. So akala mo wala lang. Kung ang tayo tumapak sa uling nagbabaga, hindi kayo malalabdos itong kanyang mga paa. Gayon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa. Tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Let the word of God, mga kapatid, magpalaya sa atin. Akala natin walang epekto. Akala natin okay lang. Pero tayo mga nakarinig na ng salita ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, ito ang oras ng iyong kalayaan. Habang ginagawa ko po ang mensaheng ito, nagpe-pray ako, Panginoon, kami ay palakasin mo, kami ay palayain mo. Walang isa man sa amin ang madaya, ma-avoid namin ang bagay na ito, itong trap na kahalayan, itong trap ng lust na ito sa aming buhay. Bakit? Marami nang nasirang relasyon because of lust. Maraming naluging negosyo dahil sa pakikiapid, sa lust. Hindi naman talaga niya mahal yun eh. Lust ang meron. Sumunod na lay. Konting patingin-tingin lang naman ako. Tingin-tingin lang eh. Mapatingin na ganon. Binalikan. Tinitigan na. Tingin-tingin lang. Ano naman ang effect niyan? Truth, Mark chapter 9 verse 47. At kung ang isang mata mo ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata. Kaysa may dalawang matang itapong ka sa impyerno. Dalawa nga mata mo, nasa impyerno ka naman. Anong punto rito? Hindi naman sinasabi ni Jesus, literally, dukutin mo yung mata mo. Pero pinupunto rito, hayaan mong magsakripisyo ka para lang mapalayo ka sa kahalayan. Sabi mo sa katabi mo, sacrifice kay Lord. Talaga minsan, itong katawan natin, kailangan natin i-deny kay Lord. Mas mabuti pa. Kung tingin-tingin lang, tingin-tingin. Sabi nila, mabuti pa, dukutin mo yung matang mong yan eh. Kaysa nga tingin ka ng tingin, nakakasala ka na. Hello? Sumunod. Ito isang line na lagi ko narinig din sa marami mga kabataan. Pastor, kasi pag masyadong kabanalan, wala nang enjoyment sa buhay. Narinig nyo na yan? Pag masyadong holiness, parang wala nang joy, enjoyment sa buhay. Walang daring sa buhay, parang kulang. So what's the truth? Mga awit 16 verse 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Tinuturo ng Diyos yun landas ng buhay. Sa piling mo sa Diyos,
madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Sa Diyos ang totoong kagalakan. Ang last, sasabihin ko sa iyo, panandalian lang. Ngayon, masaya ka, 30 minutes, 40 minutes na magkasama kayong ginagawa nyo ang kahalayan, pero ang ending nyo'y matinding kalungkutan. May kausap po ba ako ngayon? Ngayon, anak ko, hindi mo pa nararanasan ito, hindi pa dumarating sa ito, ngayon narinig mo, you have to avoid this kung dumarating ang bagay na ito sa iyo. Amen ba? Ang totoong masayang tao, nakakasunod sa kalooban ng Diyos, hindi nasusunod mo yung gusto ng iyong laman. Truth about lust. Lust will not respect you. Listen to this. Ang lust, hindi ka re-respetuhin ito. Dahil pastor ka, wala ka ng lust. Dahil may titulo ka, dahil abogado ka, doktor ka, it will not respect you. Ano man lang yung katayuan, mayaman, mahirap, hindi ka i-respect ng lust. Lust will destroy you. Lust will destroy your home. Lust will destroy your health. Lust will rob your joy. Lust will take away your money. So itong gagawin ng lust. Lust will destroy your health. Marami ng mga namuhay sa lust. Ano nangyari? Nagkasakit at yun ang kanilang ikinamatay. Anong gagawin pa ng lust? I-destroy nito yung tahanan mo na napakasaya dapat. Makakasama kayo ng iyong pamilya. Kasama mo yung asawa, ang iyong mga anak. But because of lust na pinayagan mo sa iyong buhay, nasira ang iyong pamilya. Di ba totoo yan? Lust will take away your money kasi ginagastos mo. Dapat sa pamilya mo, dinadala mo doon sa iba. Hello? And lust will put a wall between you and God. Hindi goyo, and God. Lust will throw you in a hole and deeper situation that is so hard to overcome. Alam mo ang lust, dadaling ka nito sa isang bangin na kung saan napakahirap umahon. Nakikinig kayo? Kaya sabi mo sa katabi mo, avoid this. And the truth about lust is something we all need to deal with. Ang totoo, ang lust ay kailangan nating lahat i-deal sa ating buhay. Sabi sa katabi mo, kailangan nating i-deal yan. At ngayong gabi, tulungan tayo ng kanyang salita na kapangyarihan ng banal na Espiritu na mapagtagumpayan natin ang bagay na yan. Now, how to avoid and win the war on lust? Kasi talaga labanan yan eh. Totoo, di ba? Labanan yan. Kahit nga nasa loob ka na ng church. Dumadapo sa isipan natin ang lust. And everybody, lahat po, ano man nakalagayan mo sa church, ano man nakalagayan mo sa society, hindi ka re-respetuhin ng lust. Dadayain ka niyang, gusto ka niyang ipabagsak. Kaya kailangan matuto tayong lumaban sa lust. At paano natin i-avoid? Paano tayo magtatagumpay sa labanang ito? Napakahalaga nitong number 1 na ito. Sa lust, sa labanan, ang the best weapon na pwede mong gawin. Sabi sa atin mo, the best weapon. Alam niyo kung ano? Run away. Sabi sa katabi mo, run away. Ito sabi ng Bible. 2 Timothy chapter 2, verse 22. Run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Paano? Run from anything that stimulates youthful lust. 1 Corinthians chapter 6, verse 18. Run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. So the best weapon is to run away. Sabi mo sa katabi mo, the best weapon to win the war and to avoid this lust is to run away.
tumakbo ka ng mabilis palayo, hindi palapit. Amen ba? Sabi sa katabi mo, tumakbo palayo. Naalala niyo si Joseph, the dreamer, na ginawa ng Diyos na dakila doon sa Ehipto. Mula doon siya isang alipin at naging pangalawa sa Parao. Isang araw, itong si Joseph na iniahon mula doon sa balon, binenta siya ng kanyang mga kapatid, no, na maging alipin, at siya'y kinuha ni Potiphar. Alam niyo yung kwentong yon? At ang sabi ng Bible ganito, sa Genesis chapter 39, verse 6 to 12, si Jose matipuno at magandang lalaki. Okay? Pinupunto ng Bible, si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Parang si pastor, bahala na kayo kung sino yon. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. That time, yung society, ang pagsiping sa kani-kanino, walang problema. Wala. Okay lang. Kung hindi kayo mahuhuli, walang mabigat na sa kanila yon. Yun yung takbo ng society noon. Kaya sabi itong asawa ng Potiphar, gwapong-gwapo kay Jose. Poging-pogi. Pero tandaan nyo, hindi lang porkit pogi, yun ang tinutukso. Kahit minsan yung pangit, tinutukso rin eh. Minsan kung sino pa nga yung pangit, choosy pa eh. Alam nyo, okay na maging choosy kaysa mahulog sa kasalanan eh. Ang punto, hindi lang pogi ang tinutukso, kahit pangit, tinutukso. Bakit? Listen to me. Sabi ko nga, ang attraction sa atin ng kaway, hindi dahil sa itsura natin, kundi sa anointing na gusto niyang sirain sa atin. Yun ang gusto niyang kunin. Hindi naman yung itsura mo ang habol niya eh. Ang habol na kaway, yung anointing na nagpo-flow sa buhay mo. So sabi rito ng babae, na asawa ni Potiphar, sipingan mo ako. Verse 8, tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ng lahat sa bahay na ito. Maliban sa inyo na kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Napakaganda nung naging isip ni Jose. Hindi lang siya magkakasala doon sa boss niyang si Potiphar, kundi alam niyang magkakasala sa kanyang Diyos. Verse 10, hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Imagine, araw-araw. Please, Jose. Please. Bagong ligo po. Hello, Joseph. Please. Araw-araw yun. Imagine mo yun. Araw-araw. Ikaw isang beses ka lang tinukso. Bumigay na. Ito araw-araw. Please, Joseph. Sipingan mo, araw-araw. Lahat na ng taktik ginawa na nitong babaeng ito. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose, upang gampanan ng kanyang tungkulin, nagkataong wala roon ng ibang mga utusan. Aba, opportunity ng babae. So hindi lang yung lalaki ang makikita mo talaga sa katotohanan, Ang may last, pati mga babae may last din. Hello? Totoo yan. So hindi lang lalaki ang nagbabattle sa last. Pati mga babae din ay may battle sa last. Sabi rito, wala yung mga utusan. Verse 12, walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balaban. At sinabi, halika't sipingan mo ko. Nire-rape na siya. Inukuha na yung damit niya. That time, ang damit ng mga alipin noon, halos balabal lang. Kinuha na. Wala ka na walang tao rito. Tayong dalawa lang. Talaga, sipingan mo ko. Yun ang sinasabi ng asawa ni Potiphar. Anong naging weapon ni Jose? Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ng kanyang balabal sa babae. Anong ginawa ni Jose? Run away. As fast as he can. Sabi sa tabi mo, tumakbo ka ng mabilis. Palayo sa tukso. Hindi pwede ang kanta mo ay ganito. O tukso,
layuan mo ako. Ano yung kanta? Paano yung kanta na yun? Hindi lalayo sa'yo yan. Hoy! Hindi lalayo sa'yo yan. Ikaw ang lumayo, tumakbo, palayo sa tukso. Yun ang weapon. Sabi ng Bible, run away from the lustful desire. Ikaw ang tumakbo. Bakit? Alam niyo bakit, mga kapatid? Hindi mo kaya yan kung haharapin mo. Hindi ginawa ni Jose na, Jose, sipingan mo ko. In Jesus' name, pagpe-pray kita ngayon. Sige, may desire kasi. Dito. Baka kailangan mo lang ng hug ng isang tatay. Hindi. Kaya kayo? Hindi na. Sinabing, may gusto ka sa akin. Alam mo, usap tayo ha. Upo tayong dalawa. Usap tayo. Ano ba yung nararamdaman mo sa akin? Hindi niya in-entertain. Listen, don't flirt with lust. Sabi sa tabi mo, don't flirt with lust. Pag alam mo may tukso sa'yo sa lust, huwag kang magpe-flirt dyan, di mo kaya yan. Yung iba kasi, may gusto pala sa akin. Ba't ngayon mo lang pinaalam? Lalapitan ko mamaya, ha? Usap lang kaming dalawa. Counseling. Marami dyan, magaling mag-counsel. Hello? Pero totoo, you flirt with lust. Nakikipag-flirt ka na dyan. Anong best weapon? Sabi sa katabi mo, run away. Tumakbo ka ng mabilis palayo sa kasalanan. Napansin nyo ba, sa Bible, ang utos, we have to fight with evil ones. But we run away from lust. Sa demonyo, sabi ng Bible, labanan mo yan. Harapin mo. Sabi ng Bible, we wrestle not against flesh and blood. We wrestle, we fight against. Not with flesh and blood, but against spiritual evils. Pag demonyo kaharap mo, harapin mo yan. Pero pag tukso ng laman, anong gagawin? Takbo ng mabilis. Hello? Sabi sa tabi mo, pag tinutukso ka, tumakbo ka palayo. Hindi palapit, ha? Kasi ba, tinutukso, nasan ba? Dito ako! No, we have to run away sa tukso ng laman. Bakit? Bakit kailangan tumakbo? Kasi alam ng Diyos, alam ng salitahan ng Diyos, hindi mo kaya kung haharapin mo yan. Nandiyan kayo? Kaya yung mga salitang, totoo, ini-evangelize ko lang naman. Yun ang puso ko, alam ni Lord. Hindi evangelize. Lokohin mo, lelang mo. Hindi ang Biblia. Hello? Dinidisciple ko lang. GJ group po nga eh. Hello? Run away. Sabi sa tabi mo, run away. As fast as you can. Tumakbo ka palayo sa tukso na yan. Hindi mo kailangan harapin yan. Kasi pag hinarap mo yan, kapatid, isang araw bibigay ka dyan. Pag hinarap mo yan, kala mo malakas ka, isang araw, unti-unti, wala na, bagsak ka na, nahulog ka na. At bandang huli, nasa dulo yung pagsisisi. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, run away. Pangalawa, how to avoid and win the war on lust. Ito, napakaganda rin. Do not trust your own strength. Huwag kang magtitiwala sa sarili mong lakas. Parang yan, piling niya kaya niyang buhatin yung malaking batong yan. Totoo yan, pag gumulong sa kanya, pisa siya. Tama ba? Kasi minsan kala natin, kaya natin sa sarili natin. Malakas ako dyan. Dati yan ang kahina ko, pero ngayon, praise God. Malakas na ako. Walang malakas dyan, kaya run away. Do not trust your own strength. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 8, malinaw. Kabisado ng marami sa atin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Verse 7,
Kasi hanggang verse 6 lang madalas natin binabasa eh. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundi si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Ibig sabihin, tumakbo ka. Lumayo ka. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Saan ang kalakasan? Sa paglayo. Huwag mo sabihin malakas ka dyan. Ang kalakasan mo sa paglayo. Kaya listen to me, church, mga kabataan, na alam kong dumadanas kayo sa tukso ng bagay na ito. There is a word na tinatawag po, pag pinag-aaralan po ang tinatawag na spiritual battle, there is a such word na tinatawag na geographically na kung saan you are weak. Pag sinabing geographically you are weak, wala po rito yan kasi naalala ko lang po, nilibin ni Lord. Ibig sabihin, may lugar na pag pumupunta ka doon, nanghihina ka. May lugar na pag nandoon ka, naiisip mo yung mga ginawa at nakaraan mo, na parang naisip mo pa, paano ko babalikan ito, paano ko gagawin ito. Lumayo ka doon. Ang kalakasan mo, hindi balikan yung lugar na yon, kundi lumayo ka sa lugar na yon. Huwag kang manananga sa sarili mong lakas. Amen ba? At ano mangyari? Gagaling ang iyong sugat. Mali yung sinabi si Zechariah chapter 4 verse 6, He said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen ba? So how to win how to avoid and win the war of lust? Ano kailangan gawin? Huwag ka mananang sa sarili mong lakas. Tumakbo ka palayo. Sumunod, pangatlo. Push back the darkness. Itulak mo palayo. Minsan, tumatakbo ka na, minsan na-overtake ka pa eh. May ganyan pagkakataon. Kahit sa ka mapunta, nandun yung last eh. Tama? Lumalayo ka, pero sinasalubong ka. May mga pagkakataon, kahit sa area, nandoon yung tukso ng laman. Ano kailangan gawin? Push back the darkness. Ikaw ang mag-push sa kanya. Sabi sa katabi, itulak mo siya. Yung kaaway, ha? Wag yung sino may nanunok sa'yo, tutulak. Boom! Pero kung talagang gusto kang repent, gawin mong lahat. Hello? Gusto kang pagsamantalahan, tulak mo talaga siya. James chapter 4 verse 7, Submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Use the power of the name of Jesus sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen ba? Pag tinutukso ka na ng last at gusto ka nitong itrap, i-resist mo siya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, mag-pray ka, palakasin mo ko, Panginoon, maalala mo ang Diyos. Amen ba? You have to resist the devil. And then, create a clean atmosphere and do not feed lust. Gagawin mo para matulungan mo na ma-avoid mo at manalo ka sa labanan ng lust. Create a clean atmosphere and do not feed the lust. Ano magkikreate ng clean atmosphere? Sabi nga ng James chapter 1 verse 14 to 15, But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Natatalo ang tao, natutukso ang tao, kasi siya'y natatalo ng kanyang sariling pagnanasa. Paano ka natalo? Then desires when it conceived gives birth to sin. Pag yung pagnanasang yon na itanim sa puso mo, manganganak yun ng kasalanan. Nagsimula lang yun sa desire. Hello? Pinagpantasya ng isip mo. Desire lang. Lagi mo na iisip. Hello? Umaano sa Facebook mo. Nagpa-pop up sa Facebook mo yung mga bagay na yan. At mula doon sa desire, na-click mo, tatanim sa puso mo yun at manganganak ng kasalanan. And sin, when it is fully grown, pag lumaki ang kasalanan sa puso mo, it will bring forth death, kamatayan ang kasunod. So create a clean atmosphere. Simulan mo sa cellphone mo. Taas na yung mga may cellphone. Lahat, alam ko, may cellphone lahat eh. Taas ang kamay ng may cellphone. Yung walang cellphone, taas ang kamay. Meron ding mga wala. Iilan lang naman. Pero marami sa atin, totoo lang, because of the technology na meron na tayo ngayon,
Sobra ngayon ng tukso. Wala nang kontrol. Ang kasalanan ngayon, ng last, one click away. Totoo. Wi-Fi lang katapat, nahulog ka na sa kasalanan. So, create a clean atmosphere mula sa cellphone mo. Mga practical na paraan. I-lock mo ang cellphone mo sa mga website na makakasala ka. May ganyan na pong mga apps. Tama ba ako? Mga ating mga media dyan. May mga apps na ilalak mo ang sarili mo sa mga website na pwede ka makasala. Huwag kayo magmamaangan. Yung iba dyan nagmamangmanga parang walang alam. Parang, Hoy! Hello? Pa-inosente effect? Sumunod, magkaroon ka ng accountability sa ibang tao. Tulad sa asawa mo. Kung wala kang asawa, sa kaibigan mo. Huwag sa kapwa mo, sa babae, sa lalaki. Sa kapwa mo lalaki, pwede magkatiwala ka sa kanya. Paano? O itong cellphone ko, itong mga na to, tignan mo nga kung nakalak na sa mga ganyang bagay. May accountability ka. Napakahalaga ng J-group, lalo sa J-group natin, lalaki sa lalaki, babae sa babae, magkaroon kayo ng accountability sa bawat isa to create a clean atmosphere. Bakit? Ang bilis ng kasalanan na nagpapalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Na siyang nagiging dahilan bakit ang layo ng puso natin at ng Diyos sa atin. Kahit anong gawing worship, kahit anong pakikinig mo ng Word of God, parang walang effect sa'yo. Bakit? Tumigas ang puso mo sa kasalanan sa bagay na yan. At marami sa atin ang nahulog sa patibong na kasalanan ng lust. Create an atmosphere na kung saan, magiging matatag ka. And huwag mo ipipid yung sarili mo sa lust. Piliin mo mga mapapanood mo. Ngayon, ang dami kukonti na lang po ang mapapanood mo ng walang lust. Totoo naman. So, ano gagawin mo? Maging matalino ka. Pag ayam na, maglalas na, forward mo. Nandiyan kayo? Yung iba kasi, yung iba nga, inaabangan lang yun eh. Kaya pinapanood yun kasi yun ang gusto. Hello? You feed yourself sa kasalanang yan. Sabi sa katabi mo, huwag kang magpa-innocent effect. Kailangan mapalaya tayo, kailangan magising tayo sa katotohanan na ang last na ay magdudulot sa iyo ng kamatayang spiritual at pagkalayo sa Diyos. Do not feed your lust. Huwag mong pakainin yung lust mo. Ibigay mo sa Diyos yung puso mo, yung espiritu mo. Amen ba? And then meditate on God's Word. Para hindi ka matukso lagi, kapatid, na laging dyan ang bagsak mo lagi. Kasi busy-busy ka, kaka-Facebook, kaka-tingin sa kung ano-ano. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Anong sabi ng Bible? Psalms 119 verse 9, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. How can young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Paano tayo mapapalayo sa tukso? Mga kabataan na pinag-usapan nga rito, yun yung vulnerable pagdating sa tukso. By guarding it according to your word. Bantayan mo sarili mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And last, submit your life to the power of the Holy Spirit. I-submit natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Galatians chapter 5 verse 6, sinasabi ko sa inyo, ang banal na Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay. At hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? Very powerful yung word na ito. 1, 2, 3, go. Sinasabi ko sa inyo, ang banal na Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay. At hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Paalipin tayo sa Diyos. Paalipin tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi sa hilig ng laman.
Kaya iwanan nyo, iwasan natin. Tulungan tayo ng Panginoon. Tumakbo tayo palayo. Sa mga magkakarelasyon, boyfriend, girlfriend, iwasan ninyo makasala kayo. Hindi pa kayo kasal, alam nyo makakasala kayo kung kayo dalawa laging magkasama lamang. Hello? Alam nyo kayong dalawa lang, mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo. Hindi po, listen, ang mundo okay lang maghalikan, okay lang na nagsisiping na kahit hindi kasal. Pero sa Diyos, kapatid, ang katotohanan, this is the truth. Hindi gusto ng Diyos yan. Ang pakikipagtalik ay para lamang sa mag-asawa. Hindi pa kayo kasal. Yun ang katotohanan. Kailangan nyo marinig yun. Saan nyo marinig yun? Sa eskwelahan? Saan nyo marinig yun? Sa Facebook? Hindi. Ang salita ng Diyos ang nagpapalaya sa atin. Gusto ng Diyos mamuhay tayo na ayon sa kanyang kalooban. Ma-avoid natin ang tukso na ito. Kasi mag-aalipin ito sa'yo. Aalipinin ka nito. Isang araw, kahit kasal na kayo, sasabihin ko sa'yo, meron ka pa rin desire, may lust ka pa rin sa mga bagay na makasisira ng iyong relasyon. Paano? Hingin natin sa Holy Spirit, Lord, hindi ko kaya ito. Panginoon, hindi ko kaya sa akin. It's not by might nor by power, but by the Holy Spirit. Sabi doon, ang banal na Espiritu ang gawin yung patnubay. Sa inyong buhay, hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So avoid this. Ang alin? Avoid this lust. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sige po, pwede bang palapakan natin ng Panginoon sa oras na ito? Ang nakakalungkot, nakatotohanan. Nakikinig po ba kayo, church? Marami na, hindi na mabilang sa dami ang mga nasirang buhay, nasirang relasyon, nasirang paglilingkod, nasirang pangarap, nasirang buhay ng kabataan dahil sa bagay na yan. Na nakakalungkot na hindi pinag-uusapan maging sa simbahan. Kasi ang gusto ng tao, gustong parinig ng tao, maging ng mga maraming Kristiyano, kasaganaan, pagpapala, kayamanan, paano tatagumpay sa buhay. Pero pagtuturuan na tayo pagdating sa kabanalan, ayaw nating pakinggan. Pero naalala ko yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Gusto ko rin sabihin sa inyo, I beseech you therefore, my brethren. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kapatid, sabi ni Pablo. Alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos. Alang-alang sa kabutihan niyang pinaranan sa atin. Alang-alang na si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo, inialay niyang buhay sa atin. Alang-alang sa biyaya ng Diyos, ialay niyo ang inyong buhay, ang inyong mga katawan, ang inyong buong pagkatao bilang banal, kaya-ayang handog sa harapan ng Panginoon. At yan ang pagsamba sa Kanya. Kaya ba natin mapagtagumpayan ng last? Sa ating sarili, hindi. Pero sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu, mapagtatagumpayan natin. Ang sarap ng buhay na gumigising ka, matutulog ka na alam mong hindi mo nasuway ang Panginoon. Posible ba yung pastor na isang araw wala kang kasalanang nagawa? Sabihin ko sa'yo, napaka-posible. You can do all things through Christ who strengthens you. Kaya mo. Sa tulong ng Panginoon. Avoid this lust. It will destroy your home. It will destroy your future. It will rob you, your future, your money, everything, your joy in the Lord. It will give you the wall kay Lord. At kung meron ka dito ngayong oras na ito, naririnig mo ang salita ng Diyos, kinokonvict ka ng Panginoon, pwede kang palayain ng Diyos ngayong oras na ito. Pwede kang tulungan ng Panginoon.
na mapalaya sa bagay na yan. Let us worship the Lord. And as we worship the Lord, I want you to open your heart to God. Huwag ka na tumingin sa kanan kaliwa mo. Ikaw na kinakausap ng Diyos. Gusto kang palayain ng Diyos sa bagay na yan. Listen to me. Kung nahulog ka na sa trap na yan, pwede ba pakilagay mo yung picture natin uli? Avoid this last. Kung nahulog ka na sa patibong ng last, parang ganyan, hindi mo na-avoid. Maaring nakita mo kung anong meron sa balon na yon. Maaring natukso ka sa ganda, sa alok, sa anumang kapamaraanan na natukso ka, nahulog ka na sa bagay na yan. Alam mo ba, kapatid, may pag-asa pa. Kaya kang iahon ng Diyos mula sa balon ng pagkakasala. Kaya kang iahon ng Diyos mula sa balon ng pagkakasala. Ganun kabuti ang ating Diyos. Paano? Hingin natin ang tulong natin sa Lord. Para bagang humihingi tayo ng tulong, na parang nahulog sa balon, na inaangat natin ang ating kamay. Sabi natin, Lord, tulungan mo akong iahon sa bagay na ito. Hindi ka tutulungan ng Diyos kung ayaw mo. Pero kung gusto mong tulungan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. And as we worship the Lord, let us raise our hands para sinasabi natin, Lord, iahon mo ko mula sa balon ng kahalayan na ito. Panginoon, iahon mo ko mula sa pagkakasalang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, inihingi ko ang tulong mo. Come on, church! Oh, hallelujah! Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lukluk ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sama, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lukluk ka ng iyong wagas na pagsinta. Oh, hallelujah! Daluyan ng walang hanggan, papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. In the name of Jesus! Ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Lord, kailanman. tulungan mo po kami! Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lukluk ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Kung tayo ng partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki, at mag-pray po tayo sa isa't isa. Sabi ng Bible, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Let's pray one another. Hayaan natin yung panalangin natin sa ating mga kapatid ay magbigay ng kalakasan, ng encouragement sa bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nagsusumamo. Yes, God.
was leading by the Lord na i-challenge po kayo sa oras na ito. It's a bold challenge na kailangan nating hakbangan bilang pag-surrender natin kay Lord. Amen. If you feel like na tinutukso ka sa last, nauhulog ka sa last, nanghihina ka sa last, at kahinaan mo ay last, I want you to come to the altar right Hallelujah. now. And as we continue worshiping the Lord, I want to just Oh, pray for you. Lord. Gusto kitang God. ipag-pray. Huwag mo na Yes, tignan yung God. kanan kaliwa mo. Kung Hallelujah. ikaw na nakakaranas ng last na ito, Hallelujah. hindi mo napipigil ang iyong sarili. Lord. Come to the altar right Yes. now. Yes. Come. Yes, God. Paglapit natin sa harapan, tandaan na sinusuko natin sa Diyos Lord. ang kahinahang ito. Amen, Lord. Huwag kang mahiya sapagkat naman lahat ay nahuhulog at nakakasala sa bagay na ito. Pinakamahalaga, isusurrender natin sa Diyos at hihingi tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kami kinakausap pa si Lord. Come. Come right now. Come. Kinakausap ka ng Diyos. Huwag mong i-deny. Come. Yes, Lord. Come. Buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong As you come to the altar, surrender your life to Jesus. daluyan ng walang hanggan, mga papulit ng samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Gawin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsandan. Daluyan ng walang hanggan, mga papulit ng samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang Surrender your life to God. papulit ng samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Manalangin tayo, Panginoon. Hallelujah. Diyos na nakakakilala po Yes, sa Lord. amin. Kaya namin dayain ng tao. Kaya namin magpanggap sa iba. Pero sa iyo lantad Amen. ang buhay namin at wala kaming maitatago sa iyo. Kahabagan mo po kami. Opo. Lord, it's a battle, O God, sa buhay namin na maraming pagkakataon natalo kami, bumigay kami, nadala kami, Panginoon. Nagresulta ito sa amin ng sugat. Una sa iyo, Panginoon, nasaktan ka namin, nabigo ka namin, nagkasala kami sa iyo. Humihingi kami sa iyo ng kapatawaran. Opo. Sa iyo kami nagkasala. Nagkasala din kami sa aming mga sariling katawan. Amen, God. Nagkasala kami sa mga mahal namin sa buhay. Amen. Salamat sapagkat binibigyan mo kami lagi ng pagkakataon. Thank you. Right now, O God, we ask the Hallelujah. power of the Holy Spirit. Opo. Strengthen us, O Yes, God. God. Bigyan mo kami ng tamang focus sa iyong mga Yes, salita, God. Yes, sa iyong Lord. mga pangako, Opo. sa ginagawa mo sa amin. Opo. Makita namin ang kinabukasan namin Yes, maganda sa iyo. Lord. At huwag kami madala sa pang-aakit ng sanlibutan. Amen. Mamuhay kami na ayon sa iyong Espiritu. Amen.
Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng banal na Espiritu ay magbubunga ng buhay. Lord, pwede bang sabihin mo ito kay Lord, ang panalangin ito, Panginoon? Inihahandog ko po Inihahandog ko po ang aking buhay sa iyo. ang aking buhay sa iyo. Pangunahan mo ko. Pangunahan mo ako. Manirahan ka sa akin. Panirahan ka sa akin. Lukuban mo ako Lukuban mo ng ako iyong ng kapangyarihan. iyong kapangyarihan. Sinusurrender ko Sinusurrender ang lahat ng aking pagkatao sa iyo. lahat ng aking Ang pagkatao aking sa iyo. buhay sa iyo. Ang aking buhay sa iyo. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Ikaw ang aking Ikaw paglilingkuran. ang aking paglilingkuran. Ikaw ang aking Ikaw sinasamba. ang aking sinasamba. Salamat, Banal na Espiritu, Salamat, banal na Espiritu. sa kalakasan Sa kalakasan na ibinigay mo sa ibinigay akin. mo sa akin. Salamat, Banal na Espiritu, Salamat, banal na Espiritu. sa katagumpayan, Sa katagumpayan. sa laban, Sa laban. sa kahalayan. Sa kahalayan. Salamat po Salamat po. sa pangalan ng Sa Panginoong pangalan Yesus. ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen, amen, amen. Amen. Buhay ko Thank you, Lord. Banal mo tahanan. Hallelujah. Ako ka ng iyong wagas na pagsita. Hallelujah ng Hallelujah! ang mga papulit ng samba. Maghari ka, Thank you, Jesus! ngayon at kailanman. Hallelujah! Banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsita. Hallelujah! Daluyan ng walang hanggang papulit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hari ka! Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Listen, church. Ang katotohanan, paglabas lang natin dito, haharap na naman tayo sa labanang yan. That's the reality of life. Being a Christian, it's a battle between the system of the world and Satan. But always remember who you are. You are a son and daughter of God. Binili ka na, tinubos ng banal na dugo ng Panginoon. Siya nang may-ari Hallelujah. sa iyo. Kumapit ka lagi at umasa sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At kapatid, pwede bang sabi mo sa kaliwa mo, tagumpay na tayo. Ulitin mo, sabi mo, tagumpay ka na. Tagumpay na tayo. Amen. Tagumpay ka na. Tagumpay na tayo. Amen. Sapagkat ang tagumpay natin ay ibinigay na sa atin ng ating Thank you, Panginoong Diyos. Lord. Amen! Hallelujah. Hallelujah! Thank you, Jesus. Sabi mo sa kanan kaliwa mo, avoid this. Avoid this. Last. Last. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo. Amen, amen,